Kernel Ipana? Opo. Kay Kernel Ipana. Doon po kasi ako nakatira eh. Oo nga po. Bakit pwede itawag natin siya? Itawag nyo po, walang problema. Kung kaya nyo po itawag si Kernel Ipana, walang problema. Pero po, hindi kami nagtotolerate po ng walang lisensya. Sagutan talaga. Marami pong makikinama. Talagang mapagalaw natin. Kernel Ipana. Yung mga sinira po na hindi lahat kayang pagbigyan, nakargayan. Operasyon na naman. Mabilisan na tali ng traffic o sidewalk, yun ay lilinisin. Kailangan din namin protektahan yun. Safety. Purong pagmamahal. What is up guys? Papa Pao here, puro pagmamahal mga puro. Andito na tayo ulit sa Lungsod, Quezon. Big shoutout sa ating Deputy Mayora, Mayor John Belmonte, Vice Mayor Gian Soto, at ang TTMD, Sir Dexter Cardenas, Likas Sipaggaling. Puro, ito na nga with regard sa ginawang send-off kanina ng DILG and MMDA dun sa Baclaran. Meron na yung kanya-kanyang clearing operation na naka-designated sa bawat lungsod. Kasama natin dito MMDA CSPD, Mayor Mutok, at mga bossing, saludo mga boss. At magkakandak nga tayo ng clearing operation ngayong araw na ito mga puro. Kasama si Sir Dexter Cardenas. At hindi pa tayo sure kung kasama ang MDAD, MDAD, Market Development and Administration Department. Si ano naman namin, Atty. Nunez, inandam yun po kamo. Kami nga doon. Kaya pagkatapos, di ba't kami kagad ka? Layo-layo pa namin. Kaya nakita namin na boss, ano bang kwan? Hindi, kasi hindi tayo din alam. Yan na natin sa Sir Tex para Sir natin, Sir, tsaka sige, taga MDAD. Taga MDAD? Alright, yung mga puro, quick briefing lang tayo kung ano yung gagawin nating operation ngayong araw na to. Again, mga puro, Monday, January 16, kasama natin ang team leaders, Officer Cortez and Officer Baguio. At siyempre ang ating hepe, Sir Dexter Cardenas ng TTMD. So karamihan dito po tayo sa Litex sa Commonwealth. At ayan, ang daming kapulisan dito na kasama po natin, QCPD, at andyan na nga ang MDAD. Oh, nag-start na pala yata. Sir, kami mo. Tignan nyo kung may mga legal parking dyan. Kaya mga puro, mukhang nagsimula na ang MDAD sa operation. Wala tayong gamit. May mga scope na fighter. Kasama, hindi kami kuhan. Kasi hintayin namin yung pero hindi sino ba sir si Hermules? Hermules? Arnold? Arnold? Siya po yung coordinator ng immediate. Pero hindi ko alam. Ano po? Ay mga puro, so far nakita natin dito meron ng mga na-clear. Ayun, meron na isang truck doon na puno ng mga chicken wire, mga kahoy. At currently nga nakikita natin yung MDAD ay nagsisimula na sila mag-clear ng mga lagpas-lagpas siguro sa bangketa. Hindi pa lang natin alam ngayon kung ano yung pinaka-detalye ng nagaganap na clearing operation.
Dapat may ano. Tingnan nyo na dyan, 5-6. Kung may mga nakaparada dyan sa ano, along dyan sa IBP. Dyan sa IBP Litix. Tingnan nyo na kung may mga naka-illegal parking dyan. Okay mga puro, silip lang tayo dito ano, sa ginagawa ngayon ng team ng MDAD. With regards nga sa piniklear. Tingnan natin, siguro mayroong dapat lang na kung hanggang saan lang sila, katulad niya may sidewalk kasi dito, may gutter. So yung mga chicken wire nila na nag-extend, ayan yung tinatanggal natin. Ito na nga yung sinisimulan natin na clearing operation. Ayan, maganda to, nagsimula na sa mga palengke. Dahil alam naman natin, ito yung talagang mga lugar na talagang dumadami yung ano, yung volume ng tao. Dahil siyempre, mga malengke, namimili. Ayun o, tinuturo na ni Su kung hanggang saan lang dapat sila. So ito malaki-laki yung tatapesin yata dito kasi yun yung bangketa. Samantala mga puro, intip naman natin ng MMDA at TTMT ay magpapanatili ng kaayusan with regards naman yan sa vehicles, sa mga traffic concerns. Tapos na ang pagbibigay mo, pinagbigyan na yun. Tapos na, tama na. Sumubra yata tayo. Kailangan na natin pagpapagpapag. Hindi, ngayon lang. Ako nang wait ito ba? I-ganda ng grupo mo para makatulungan. Kaya nalang nanupi. Wala yan. Alis yan, at ganyan. Hanggang doon lang sa stall nila talaga. Ito, in-extend talaga. Ayan, wala yan dapat. Alright, yung mga puro, no? So far na intindihan natin, narinig natin is yung mga canopy, tas yung mga extended nila na mga estante, sabitan, ayun yung pinatatanggal ng team natin. Dahil ika nga ni Bossing, ito po sa pagbibigay, lalo na ngayon. Ito na yung chance para talagang linisin ulit, ilabas yung bangketa dahil nga sa gagawing clearing operation ng DILG na sabi nga ni Chairman ng MMDA, possible na humarap sa administrative na kaso yung mga barangay chairmans na hindi makakapagpanatili ng kaayusan kalinisan dun sa mga na-clear na areas. Kakasuhan po administratively yung mga barangay captains na hindi ma-maintain yung mga ating mga buhay. Na ayusin at lilinisin ng MMDA. Ayan ang mga head natin mga puro. So far dito mga puro, nakita na natin yung ano, yung bangketa. Ayan, so ito pinatanggal na rin mismo sa kanila. Tapos as per dun nga sa kasama nating team ng MDAD, isagad kung hanggang saan lang talaga yung stall nila. Ayun pala, may bubong pala ng kung hanggang saan lang sila dapat. Focus ngayon niya ng, ng DILG. Kailangan mailutang natin yung paketa. Ha? Kasi ito extension ko na ito eh. Ha? Oh, sige sir, alam naman namin. Kaya yung poste oh. Poste. Kailangan pinapatanggal. May mga kapor, may nakuha pa tayo dito yung mga estante ng mga paninda nila, naka-extend na. Extend na dun sa bangketa. Magandang umaga, Barangay Commonwealth. Nagtuloy na rin kami Ito po ang nakasunod. Ito po ay pagkakera sa lamang po. Ang importante po sa po ay yung mga driver center. Mga puro, sama na rin po natin ang Depo sa Surd. Yan, si Colonel Greg kasama natin. Mga apoy.
Seryoso, seryoso. Nakikita natin yung presence talaga ng LGU na seryoso sa clearing operations. Ng ating barangay, ito po ay tumutulong Ito po ang nakatulong at tinutulong namin po din ang tanggapan ng ating barangay. Moron sa inyo, mabuhay kasi ang concentration eh. Magkano sa ano mo kami? Sama kasi mga kukumpiskahin na mitra kami. Magandang umaga po din at maraming Yung mga illegal structure sa site mo. Sa ano po? Pwede ba sa Ranger 7 CDIL? Mahalaging papatig po sa lahat. Magkakaroon po ng anti-rabies vaccination bukas na po ito. Para po sa mga aso at pusa bukas. So yung mga puro dito makikita natin, tinatanggal yung mga chicken wire na nakaharang sa bangketa. Tapos dito naman, ang main problem nila is yung mga naka-extend na mga lona, mga canopy. So dapat kung hanggang saan lang install nila, hanggang doon lang din yung mga lona-lona po nila. Sa ilalim po ng kanina po at pusa mo. Katuwang po ang Komite ng Health at Sanitation, Kagawad, Engineering, at Administration. Yan po, kaya sa lahat po ng mga alagang aso, sana po ay huwag mo mulang brutas, huwag mo din kalimutan, magpabangkin ang ating mga alagang pusa. Magandang umaga po lang at maraming salamat. Alright, mga puro kasama natin ang hepe natin sa TTMD, Sir Dexter Cardenas. Good morning po sir, saludo po kami sa inyo sir. Sir, with regards po sa clearing operation po ng DILG na gagawin po ngayon ulit na continuation, alam naman po natin dito sa Quezon City, hindi naman po natapos yung clearing, tuloy-tuloy lang po yung trabaho, lalo na ng TTMD ng team natin. Ngayon po ba magiging stricto po tayo dahil dito sa direktiba ng DILG ngayong clearing operation na ito? Tama ka, no? Dati-dati yung operations natin nakatutok lang sa mga illegally parked vehicle. So ngayon, yung utos ng ating DILG, kanilang memorandum circular, ay lahat ng klase ng obstruction. So pati yung mga illegal vendor, lahat ng object, mga bagay na nasa nakakasagabal sa paglalakad ng tao, sa pagtakbo ng mga sasakyan ay ating i-clear. So yun po yung legal instruction sa atin is to clear the roadway and sidewalk for all form of obstruction. So kung may mga encroachment, gigibain. Kaya makikita nyo ngayon na yung mga vendor na nag-encroach ay inaalis kanila mga bagay-bagay, mga paninda, mga equip, mga struktura na illegally na build ay kanilang tinatanggal. So kasi ayaw nilang tanggalin, tayo, magpe-percent natin na tatanggalin yun. So ganun po yung ating objective is to para to facilitate na yung pagtakbo ng mga sasakyan pag biyahe ng mga motorista ay walang sagabal at yung mga paglalakad ng tao sa bangketa ay safe at may nalalakaran. So yun yung mga objective ng operations natin. Sir Dexter, any message po sa ating lalo na dito sa Q Citizens na ngayon dahil nagbabalik na po ulit yung clearing operation ng DILG po? Sa ating mga taga-Q Citizens, kailangan mag-coordinate po tayo, magtulungan po tayo sa ginagawa namin pagki-clearing dahil ito ay para sa safety ng ating mga motorista, safety ng mga naglalakad at para sa pangkalahatang environment po natin ay magiging mas maayos, mas mainam at mas maayos na pagbiyahe ng ating mga mamamayan. So yun po yung ating objective. Sana magtulungan po tayo at para sa ikakunlad ng Lungsod Quezon ay inaasahan po namin na tutulungan po kami ng ating mga taga-Lungsod Quezon na ma-clear ang anumang form of obstruction dito sa ating bangketa at lansangan para ito naman para sa kanilang kabutihan, para sa kanilang kaligtasan palagi. Thank you so much po Sir Dexter Cardenas. Mabuhay po kayo sir. God bless you.
Alright mga puro, Litex Market so far. Ayan, malinis, wala mga nang-parking. Ito pinasasampanan ni Officer Baguio dahil nasa bangketa yung kanilang ano. Yung mga encroachment na tinatawag natin na kailangan i-clear yung mga bangketa. So kasama na rin natin ang MDAD at Dipos Assert. At siyempre as always, towing team, MMJCS TV, Officer Mutok, ang ating ano dyan, ang team head. Alright, so far dito lagi tayo marami nakikihuli. Tapos sa kabila, mga naka-illegally parked vehicles. Pero ngayon, so far okay na siya. Meron lang yata tayo naabutan tayo dito ilan, natikitan lang sila. Ay, sama na dito, Officer Panty. Good morning, Officer Panty. Miss natin ang mobile unit. Siyempre, Officer Baguio. Good morning, Officer Baguio. Saludo, bossing. Miss natin. Officer Vario, Officer Polito, Officer Santa Cruz, Officer De La Rama, Officer Arugay. Ayun, currently tinitikitan pa yung ano dito, yung Officer Libres, kasama rin natin yung motorsiklo na naabutan, nakapark dito sa area. Yan, kasama na dito ang team leader ng MMJCS PD, si Officer Mutok. Yan, saludo, bossing. So ito mo, may naabutan tayo dito, bukod tangi na motorsiklo, nakapark siya sa kalsada. At wala po yan, sir. Once na wala po kayo dalang lisensya, at the time of operation, wala po kayo sa amin. I-impound po yan, itotowing po yan sa sakyan nyo. Ha? Itotowing po yan sa sakyan nyo dahil wala po kayo dalang lisensya. ayun mga puro, may problema tayo dito. Gawa ng kala ko titikitan lang, kaya lang wala palang lisensya si bossing. So ayun, as per Officer Mutok ay hindi na po pwede na sa kanila sa MMDA ano, pero sa local kasi minsan nakukonsider pa natin ano na kung may kamag-anak na pwede mag-present ng license. Pero ang MMDA po kasi ngayon mukhang hindi na talaga uubra. Pagka na at the time of apprehension as per Officer Mutok ay nahuli ka at wala kang lisensyang dala, subject for impound po yung inyong sasakyan. Wala kang kasama dyan. Wala kang kasama ni may angkang. So mga puro, this is to inform na rin ano, to warn yung mga motorista natin, especially mga riders ano, kasi usually yung mga kapatid natin riders yung mga mostly pag nahuhuli biglang walang mga license. Kaya ito, paalala na po na sumunod po tayo sa batas, lalo na para makapagmaneho ng sasakyan, ng motorsiklo at ng kung anong vehicle. Dapat po meron tayong lisensya para alam po natin yung mga traffic rules. Kaya mga puro, saludo, Officer Mutok ng MMDA. Kernel Ipana? Opo. Kernel Ipana. Doon po kasi ako nakatira eh. Oo nga po. Bakit pwede itawag natin siya? Itawag nyo po, walang problema. Kung kaya nyo po itawag si Kernel Ipana, walang problema. Pero po, hindi kami nagtotolerate po ng walang lisensya. Yung mga kanya-kanyang area commander, and of course, si Colonel Bong Libriha at si Francis Dimuano. So from here, may kanya-kanya tayong assigned area. So we will proceed from here. Then we will start the operation to clear the Bacoele. Kasama namin doon si Kernel Ipana sa Baclaran. Kapit bahay si Kernel Ipana. Hawak ba kayo? Hawak ko ni Kernel Ipana? Opo.
Hindi naman tinotolerate yung kernel panic. Nice. Ayun mga puro, may binabanggit si Bossing at hindi po tinotolerate na anybody can mention names. Dahil yung mga name naman po ng mga heads natin, ng government officials and even local officials ay posted naman po yan publicly. So anyone, pwede magbanggit. Kaya nga minsan kung mapansin nyo, hindi ko sila sa aming pangalan dahil gawa ng kawawa yung mga tao na babanggit na wala naman silang alam. Nababanggit yung pangalan nila kahit wala silang kaalam-alam. Kahit di naman talaga, hindi ko sinasabi na ito itong sitwasyon na to. Pero sometimes nakaka-encounter tayo na hindi naman pala kilala, hindi naman pala kaano-ano yung binabanggit. Bibigyan na lang ko kayo ng notice para alam nyo sa tapos yung tupusin yan. Opo, sir, mayroon po tayong penalty dyan, sir. Eh, ticket din mo yan. Magkano yan? Hindi ko lang po alam. Sa opisina na lang po. Ay, kasama na Officer Arugay. Saludo, Bossing. Good morning. Sa mga puro, tawad na yung kanyang motorsiklo. Sabi ko rin pa, diretso Tumana, Marikina. Issuean po siya ng notice of impoundment. Nandun lahat ng detalye. Sinong towing yung kumuha, ano yung violation at saan dadalhin. At pag sinetel yung kanyang sasakyan or pinuntahan sa Tumana, kailangan magdala po kayo ng ORCR at lisensya. At hindi po marirelease yan syempre kung hindi nyo ma-drive pabalik pa uwi. Ay mga puro, sighted na natin dito yung Deepos Azurd nasa kabilang side. So again, katulad nga nung kanina nakita natin, kini-clear naman yung mga sidewalk with regards sa mga encroachment, yung mga nakaharang-harang na mga extended nila. Officer Libres, good morning. Alright, tuloy lang ba po tayo mga puro. At hindi pa natin alam yung ikot ng operation ngayong araw na to. Pero yun nga, tulad na sabi ni Sir Dexter Verdenas, na lahat na. Hindi lang tayo clearing ng mga illegal parking, kundi pati mga encroachment, yung mga structure or mga bagay-bagay na nakaharang sa bangketa. Alright, dito na pa rin mga puro, January 16, 2023, Monday, Litex Market. Let's go guys, purong pagmamahal. Boss, pwede bang mapasok na lang namin yan dito? Kami na lang ang sisira. Ako po yung manager, sir. Guys, grabe, Telesim Philippines #1. Mura na quality pa. Ito po yung gamit natin sa ating motovlogging. Pag sa operation, tatanggal ka ng helmet or itataas mo helmet yung Telesim Philippines. Ang ganda niyan guys. Sobrang ergonomic yan. Komportable, ang ganda pa. Very slick lang yan. Angas. Yung mount na gamit natin, Telesim din yan. Yung sa nakaharap sa akin na footage yan yun. Tapos Telesim sa cellphone. Yan. Bakit Telesim products? Ito mga puro, makita nyo yan yung original GoPro battery. I'm using Hero 7 and Hero 8. So ayan, turn on, record, and then bang, error. Imagine, napaka-importante ng kukunan mo tapos mag-e-error yung camera mo. Naku po. Ayan mga puro, tignan nyo, gagamitin natin yan. Lumang-lumang Telesim battery na yan. Ilang taong ko na siguro nagamit yan. I think 1 or 2 years. Nirepair niya yung file. Record. All good. Yung battery life niya, hindi din ganun ka pilis maubos. Yan kung bakit Telesim ang ginagamit natin as accessories sa ating GoPro. Lahat ng baterya natin is Telesim Philippines battery. So yung makita nyo, ilang minutes na yan. Iniwan ko lang yung nagre-record. 25 minutes na, 25 minutes. Lahat na nakasalpak dyan po ay Telesim batteries. Yung mga pinakita ko kanina. Kaya kung magpapalit ka lang din, mag-Telesim ka na. Wala akong papapaw. So thank you so much sa wala sa akong support, tiwala.
wala akong masabi kundi thank you so much. Thank you sa Panginoon at ingat kayo palagi. Again, kung wala akong nagpapatawso, thank you so much. God bless you. Purong pagmamahal. Thank you so much. God bless.